Ngayong araw ay ikikwento ko sa inyo ang horror thriller movie noong 2012 na pinamagatang The Seasoning House. Sa simula ng movie ay makikita natin si Angel na galing sa isang vent. Pagkalabas niya ng vent ay nakita niya ang grupo ng kalalakihan na pinagsasamantalahan ang isang babae. Ang ilan pa sa mga lalaki ay nag-iinom at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos ay makikita natin ang senaryo mula sa dating buhay ni Angel. 4 silang miyembro ng pamilya at iniwan sila ng kanilang ama dahil madalas itong makipag-away sa kanyang ina. Nagkaroon ng giyera sa kanila sa pagitan ng mga militar at sindikato. Nagsimulang patayin ng mga militar ang mga tao sa kanila at kinikidnap naman ang mga batang kababaihan at pinagbibili ang mga ito kay Victor. Si Victor ay mayroong business na pinagbebenta ang mga babae sa kanyang customer at si Angel ay isa sa mga kababaihan. Pinatay din ng mga sindikato ang kanyang kapatid at nanay sa kanyang harapan dahil hindi ito mapapakinabangan. Sa kasunod na senaryo makikita natin ang mga babae na nakatayo sa harapan ni Victor. Sinabi ni Victor na kalimutan na nila ang kanilang buhay sa labas dahil simula ngayon ang lalabas sa bahay ay papatayin ni Victor. Para maniwala ang mga bagong recruit ay kumuha siya ng isang babae at sinaksak ito sa lalamunan hanggang sa mamatay ang babae. Sa sobrang takot ay hindi nila napigil ang umiyak. Nagustuhan naman siya ni Victor kaya hindi niya ito sinama sa mga pamimilian ng kanyang customer. Malalaman din natin na si Angel ay hindi nakakarinig at nakakapagsalita at dahil dito ay ginawa siyang caretaker ni Victor. Ang trabaho ni Angel ay linisan at ayusan ang mga babae at painumin ng drugs bago dumating ang mga lalaking customer para hindi nila magawang manlaban sa mga ito. Isang gabi ay pumunta siya sa kwarto ng isang babae para pakainin ito, pero patay na ang babae dahil sa sobrang pambababoy na ginawa sa kanya. Maya-maya pa ay may dumating na lalaki at dinala ang bangkay ng babae palabas. Normal na bagay na ito sa business ni Victor at walang pakialam si Victor. Inutusan siya ni Victor na linisan ang isang babae dahil may gagamit dito na customer. Kaya pumunta siya sa kwarto ng babae na nagngangalang Vanya at napansin ito na hindi nakakapagsalita si Angel. Pero sinubukan pa rin niyang makipag-usap kay Angel dahil marunong si Vanya na mag-sign language. Pagkatapos umalis ng customer ay pumunta ulit si Angel sa kwarto ni Vanya para linisin ang mga dugo nito sa mukha. Nag-usap sila at sinabi ni Vanya na hindi rin nakakarinig ang kanyang tatay kaya marunong siya ng sign language. Naramdaman ni Angel na may parating kaya umalis na rin siya kaagad dahil bawal silang makipag-usap sa isa't isa. Kinagabihan ay bumalik din si Angel para makipag-usap ulit kay Vanya at pinaplano nila ang pagtakas. Pero sabi ni Angel ay imposible ito dahil lahat ng pwedeng daanan ay nakalock kahit ang mga bintana. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na rin si Angel sa kanyang kwarto at dumaan siya sa vent. Kinabukasan ay pumunta na ulit si Angel sa kwarto ni Vanya para linisan ito dahil sa bagong customer. Nagi-guilty si Angel na bigyan niya ng drugs si Vanya pero pinilit siya ni Vanya dahil sabi nito ay nawawala raw ang sakit ng panghahalay sa kanya kapag may gamot. Dahil sa request ni Vanya ay binigyan din siya ni Angel ng gamot at umalis na ito. Habang hinahalay ng customer si Vanya ay pinapanood ito ni Angel sa ilalim ng vent. Dahil sa sobrang pangbababoy na ginawa sa kanya ng customer ay namimilipit sa sakit si Vanya. Dumating din si Victor sa kwarto ni Vanya at nakita ang pangyayari kaya tumawag ito ng doktor para ipa-check up si Vanya. Nagalit naman ang doktor kay Victor dahil sa kanyang masamang gawain pero sinabi lang dito ni Victor na kuhain na ang bayad at umalis na. Nang gabi ding iyon ay tinawag ni Victor si Angel para ibigay sa kanya ang master key. Ayon kay Victor ay kung gugustuhin niya ay pwede na siyang umalis dahil nasa kanya ang mga susi. Dagdag pa nito ay alam niyang hindi magagawa ni Angel na umalis at iwan si Victor dahil ayon sa kanya ay mahal ni Angel si Victor. Sa kasunod na araw ay pinuntahan ni Angel si Vanya dahil hindi na maganda ang pakiramdam nito. Sinabi sa kanya ni Vanya na gusto na niyang makaalis sa lugar na ito at nagsimula na silang maging emosyonal. Maya-maya pa ay pumasok si Victor sa kwarto at nang malaman nito na hindi pa binibigyan ng gamot ni Angel si Vanya ay nagalit ito. Nagkunwaring binigyan ni Angel si Vanya pero nilagay niya ang syringe sa kanyang bulsa at umalis na. Sa kasunod na scene ay makikita natin ang grupo ng mga lalaki na pumunta sa bahay ni Victor. Si Goran ang kanilang leader at kasama niya ang kanyang team na sina Joseph na kapatid ni Goran, Marco, Donovan, at Ivan. Sinabihan ni Goran ang kanyang team na pumili ng babae at mag-enjoy habang siya naman ay nakikipag-usap kay Victor. Tinanong ni Goran si Victor kung bakit tinatago niya si Angel at hindi sinasama sa mga babae na pwedeng gamitin. Sinabi ni Victor na mabait na babae si Angel at siya rin ang caretaker ng bahay. Pumunta si Ivan sa kwarto ni Vanya at sinimulan siya nitong pagsamantalahan. Habang si Angel naman ay pinapanood ang dalawa sa ilalim ng vent.
At nang hindi na niya matiis ang ginagawang panghahalay ni Ivan sa kanyang kaibigan ay lumabas siya sa vent at pinagsasaksak si Ivan ng kutsilyo. Pero nang mapatay na ito ni Angel ay nakita rin niya na patay na rin si Vanya dahil hindi na nito kinaya ang sinasapit nila sa loob ng bahay. Nang marinig naman ni Goran ang ingay sa loob ng kwarto ay pumunta sila dito para e-check kung ano ang nangyari. Sinira nila ang pinto ng kwarto pero bago pa nila maabutan si Angel ay nakapasok na agad siya sa vent at umalis. Galit na galit si Goran sa nangyari kay Ivan kaya tinanong niya si Victor kung sino ang may gawa nito. Lahat ng babae ay nasa kanilang kwarto at si Angel lang ang nawawala kaya na-realize ni Goran na si Angel ang pumatay kay Ivan. Sa sobrang galit ni Goran ay inutusan niya ang kanyang team na i-lock lahat ng posibleng labasan ni Angel at kapag nakita ito ay patayin kaagad. Habang nagtatalo si Goran at Victor ay lumabas galing vent si Angel at sinubukang susian ang pinto gamit ang master key na binigay sa kanya ni Victor. Pero hindi ito nabubuksan dahil ang binigay pala ni Victor na susi kay Angel ay fake key para pagkatiwalaan niya ito at hindi niya maisipan na tumakas mula kay Victor. Kaya bumalik siya sa loob ng vent at nakita siya ni Goran. Binaril kaagad siya ni Goran pero nakaalis naman siya kaagad kaya hindi siya natamaan. Pumunta si Angel sa first floor pero paglabas niya ng vent ay nakita siya ni Alexander, isa sa tauhan ni Victor. Sinaktan kaagad siya nito pero ininject ni Angel ang drugs na tinabi niya sa kanyang bulsa kaya napasigaw ito. Agad-agad pumunta si Goran kung saan nanggaling ang ingay. Sa mga oras na ito ay nahawakan ni Goran ang kanyang binti pero nagawa pa rin naman niyang makaalis. Inutusan ni Goran si Marco na pumasok sa vent at patayin si Angel dahil siya lang ang payat at kasya sa vent. Pero inaabangan na pala siya ni Angel kaya napatay siya nito. Si Goran naman ay kumukuha ng gamit sa kanyang kotse at pumunta sila sa lahat ng kwarto at hinagisan ng smoke grenade ang bawat vent kaya napuno ng usok ang bahay ni Victor. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Victor na patayin si Donovan bilang ganti sa pagpatay sa kanyang dalawang bihag na babae. Pinuntahan ng magkapatid kung saan galing ang putok ng baril at nabuutang patay na si Donovan pero sinabi ni Victor na si Angel ang pumatay dito. Napansin ni Goran na bukas ang isang bintana at nakita nila na doon dumaan si Angel para makalabas ng bahay. Dali-daling lumabas sina Goran, Joseph at Victor para habulin si Angel. Habang hinahabol si Angel ay naghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang direksyon para mas mapabilis ang paghahanap kay Angel. Habang tumatakbo ay biglang natumba si Angel sa mga katawan ng mga babaeng tinatapon lang nina Victor sa kahuyan. Tumayo agad siya at tumakbo pero nakita siya ni Victor. Sinabi sa kanya ni Victor na hindi siya nito sasaktan kaya nagtiwala si Angel dito at binigay kay Victor ang kutsilyo na hawak niya. Pero nang mapakalma ni Victor si Angel ay sa kanya ito sinaktan. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin si Goran at Joseph. Sinabi ni Victor na ibibigay niya si Angel sa kanila pero wag siyang papatayin. Gusto rin ni Victor na magkaroon ng 50% sa income ni Goran. Pumayag naman si Goran sa alok ni Victor kaya dahan-dahan nilang binababa ang kanilang mga baril. Pero kinuha ni Angel ang kutsilyo mula kay Victor at sinaksak niya ang paa nito at tumakbo. Dahil sa sobrang sakit ng pagkakasaksak ni Angel ay aksidenteng naiputok ni Victor ang baril at natamaad si Joseph na ikinamatay nito. Galit na galit si Goran sa nangyari kaya pinagbabaril niya rin si Victor hanggang mamatay ito bilang ganti. Nakatakas si Angel at pumunta siya sa isang bahay. Isang babae ang nagbukas ng pinto pero bago pa man ito makapasok ay nawalan na ng malay si Angel. Nang magising si Angel ay nakita niya ang picture frame na nakapatong sa table. Ang babaeng nagpatuloy pala sa kanya ay asawa ni Ivan, ang pangalan niya ay Lexi. Nakatanggap ng tawag si Lexi mula kay Goran at sinabi nitong pinatay ni Angel si Ivan. Sa galit ni Lexi ay tinutukan niya ng kutsilyo si Angel pero tinulak ni Angel si Lexi at pinukpok ng piggy bank sa ulo hanggang mamatay ito. Dumating si Goran sa bahay ni Lexi pero nakaalis na si Angel at nagtago siya sa isang factory. Sinundan siya ni Goran at sinabihan lahat ng factory worker na saraduhan lahat ng pinto. Habang hinahabol ni Goran si Angel ay pumasok ito sa isang pipe. Pumasok din si Goran pero ang pipe ay hindi straight at masyadong malaki si Goran para makaalis sa pipe na ito. Habang hindi makagalaw si Goran ay lumapit sa kanya si Angel. Humingi ng tulong si Goran sa kanya at kapalit nito ay gagawin daw niya ang lahat ng iutos sa kanya ni Angel. Ngumiti lang sa kanya si Angel at nilagyan ng tela ang kanyang bibig para hindi siya makasigaw at makahingi ng tulong. Pagkatapos ay umalis na rin agad si Angel, habang tumatakbo ay nakasalubong niya ang isang babaeng matanda at dinala niya si Angel sa kanyang bahay dahil nanghihina na si Angel. Sa huling senaryo ay makikita natin na asawa pala ng matandang babae ang doktor na tinawagan ni Victor para gamutin si Vanya.
Nakilala agad ng doktor si Angel at dito na nagtatapos ang movie na The Seasoning House. Maraming salamat sa panunood.